Hindi simple ang maging isang mahirap, lalo na kung ang iyong kahirapan sa buhay ay katulad ng kinalalagyan ni Raymond. Sa basura nabubuhay sina Raymond bilang mangangalkal kung siya ay tawagin. Siya at ang iba pang tulad niya ay nakadepende sa kung anumang bagay na maaari pang pakinabangan at ipagbili. 32 anyos na si Raymond at ito ang paraan niya ngayon upang mabuhay. Nangangalakal po ako almost 2 years na rin po, awa tulong ng Diyos. Kahit po medyo marumi, wala naman, kasi po ang nakikita ko hindi yung dumi ng basura. Ang nakikita ko po doon sa basura na yung pakinabang. Ang totoo po, umabot sa time na sila kumakain. Kinakain ko galing sa basura na. Yung pagkain na pwede pa. Minsan po kasi may nagtapon. Gutom na gutom na ako, wala akong makain. Eh, pamilya ko, wala pa akong may uwi. Sabi ko, tiwala ko na lang. Nanalangin na lang ako, sabi ko. Sana maging kalakasan ng katawan ko yung kakainin ko. Totoo po, hirap na hirap ako madalas. Although nagsisikap naman po ako dahil doon ang aral nasa atin. May awa ang Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Huwag sa sarili nating kakayahan. Laki sa hirap si Raymond. Bata pa lamang ay nagtatrabaho na siya bilang nagtitiktik ng kalawang. Hanggang sa mapunta siya sa isang junk shop, naranasan na rin niyang maging pahinante ng truck, matadero, sales utility clerk, delivery boy ng dyaryo, merchandiser, construction worker at pintor. Wala siyang pili sa trabaho, lalo na ngayong may asawa na siya at 6 na anak. Bilang isang tatay, iniisip ko rin po kasi palagi kung na kahit man lang hindi magarbo, marangal na buhay, mabigyan ko yung mga anak ko po. Kaya po nagpipilit ako kahit ano, may mga kaibigan na tumatawag, punta ka rito, may pagagawa ko sa'yo. Kahit ano po yun, pintura, tubero, kalpintero. Katwira ko po kasi sa buhay, wala namang mahirap pag nagsisikapan, tsaka gusto mo. Tulad ng ibang ama, pangarap ni Raymond na mabigyan ng maayos na kinabukasan ng kanyang mga anak. Madalas po ganun, lalo pag nasa hapag ng kainan. Yun yung time na nakakausap ko yung mga bata. Lalo na doon sa may mga gustong isip na sabi ko, hindi tayo mayaman. Pero hindi naman tayo hirap na hirap. Although wala kayong baon, hindi pa rin yung kawalan dahil may sinusubo pa kayo sa bibig. Sabi ko, hindi ang dahil ng pag-aaral mo ay yung baon na ibinibigay ko sa'yo. Kasi pangalawang bagay lang yan dito sa lupa, yung karunungan ng tao. Oo, palagay mo na, matalino ka. Pero wala ka naman Diyos sa buhay mo. Wala kang kwenta tao. Pero mahirap ka, kahit di ka nakapagtapos, may takot ka. Sabi ko, magiging mabuti kang tao ako. Sa pamamagitan ng isang lumang sidecar na bigay ng kaibigan, ay 3 taon nang nakakapangalakal si Raymond. 300 hanggang 500 piso ang kanyang kita bawat araw. Pero may araw din namang wala siya halos na iuuwi sa pamilya. Marami na rin kasing kakumpetensya sa ganitong gawain. Kaya madalas ay kung saan-saan siya nakakarating sa paghahanap ng mga basurang maaari niyang maipagbili. Sidecar ko naman po na ginagamit pang hanap buhay. Bagsak na po kasi po yun. Pagka po nangangalakal ako, may nagbebenta sa akin ng bakal, pinadidikit ko na lang yung mga talagang bulok na po kasi talaga siya. Imbis na, ang nangyayari po, imbis na mabigat na po masyado dahil nga sa dami na ng bakal na nakaduktong. Yun po. Nung nag-canvas ako nung minsan, malaking halaga, sabi ko, paano ko pagagawa? May matibay na pananampalataya na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kahit may pagkakataon na dinadalaw ng lungkot si Raymond,
dahil sa mahirap nilang kalagayan. Minsan, may nakausap po akong kasama na parang wala kang problema. Sabi ko, hindi totoo yan. May Diyos lang ako sa buhay. Kaya ako parang walang problema. Pero yung problema kasi, problema na nga, dapat isipin mo, solusyon. Hindi po isipin mo pa. Magbok mo ko, wala namang mangyayari. Di igawa mo yung kamay mo, umalis ka. Titingin ka lang naman kahit sa kalsada, makakita ka ng magiging pera.